Pupunta tayo sa pagpito. Ito tinatawag gift of healings. Plural, healings. Ang tanong, ilan ba talaga ang sakit? Ang sabi ng Biblia, 2 Corinthians 11:24, 39th strike of Jesus Christ. 39 kalatay. Ibig sabihin, lahat ng karamdaman pinagaling. Yung latay, katong labot ni Kristo, na pinalo siya doon ng Roman soldier, 39. By his stripe you are healed. Ibig sabihin, lahat ng karamdaman, 39 lahat. Dahil sapat na ang latay o ang stripe ni Jesus 2,000 years ago at the cross of Calvary. Amen? Nakuha ninyo? Revelation yun. The Lord revealed to me. 39. So that we are healed. Amen? Glory to Jesus. Yan, alam nyo na, palagpakan natin ang Holy Spirit. Yan ang tinatawag ang gift of healing. Pag nag-operate, ang gift of healing. Paano siya pa-operate? Kaya ayaw kong mag-pray sa may sakit. Pag hindi ka tumanggap sa Panginoon, pag hindi na tinanggap ang Panginoon, hindi ko yan sila ipag-pray. I-pray over kasi useless. Mas mabuti pa pupunta sa langit na bulag. Mas mabuti pupunta sa langit na lumpo kaysa pupunta ka ng impyerno kumplito. Doon sa krus sa Kalbaryo, dahil sa kanyang lakay, sa kanyang strike, pagaling tayo. Pangalawa na lang yan. Ang pinakauna sa akin talaga na mapagaling ang kanyang kaluluwa. Ang kanyang spiritual life mapagaling. Kung ang tao nandyan sa ibang klaseng bisyo, iba't-ibang bisyo, iba-ibang demon spirit na sa kanya. May sakit siya, malala kanyang sakit spiritually. Kaya ang papagaling doon, walang iba kundi ang dugo ng Panginoong Kristo. Amen? Kaya ang akin talaga, Word of God, pag nag-preach ako, evangelist talaga ako, una is to preach. Kaya Romans 1:16, for I am not ashamed to preach the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation that everyone to believe it, to the Jews first and also to the Greek. Preaching the Word of God is the salvation. Pangalawa na lang yung kagalingan. Amen? So kaya pag-pray, cancer of the bones, cancer of the blood, cancer of the liver, goiter, tumor, mayuma, kidney problem. Pero kung walang Holy Spirit na kumikilos, kahit gumagamit ka pa ng in the name of Jesus, without the presence of the Holy Ghost, walang gagaling. I prove it. Pero kung ang mga intercessor nag-pray, nag-fasting and prayer, ang mga intercessor, at saka yung mga ang evangelist nag-fasting, grabe ang moving sa Holy Spirit. Glory to God. Naalala ko nung araw nung binata pa ako. 1984, proceed ko sa Butuan City sa Bitos. Isang barangay sa Bitos, Butuan City. Mayroon isang pipi, isang amang, at saka bini. Magkasama yan, dimos na yan. Nakita niya mga tao doon, mga young people, tumatalon, sumasayaw sa Panginoon. Nagpupuri pa lang. At ang sabi pa ng ang sabi pa ng PBO, Lord, kung makapagsalita pa lang ako sa isipan niya, magpuri ako sa iyo. Lord Jesus, kung nakakarinig pa ako, mas lalo akong sasayaw sa iyo. Nag-desire siya na makapagsalita siya. Nag-desire siya na makakarinig siya. Dahil simula bata-bata, pipi at bigil na po siya. Kaya nakita siya, ingit siya ng mga people talaga, dancing and praising God. Kaya nag-desire siya. Dahil Jesus is all-knowing God, nakita niya ang malinis na puso ng isang tao na pipi at bigil. Alam mo ba kung anong nangyari? Nabigla ang mga aser. Dahil tumakbo yung taong yun. Pagtakbo niya doon, umakyat sa stage na dinitipon ko sa inyo. Ang sabi pa niya, pinigilan ng mga pinigilan siya ng aser. Hindi! Magpatotoo ako! Pipi ako, bini ako dahil ito yung sinabi ko, pinagaling ako ng Panginoon. Excited pala siya para ilatahalan niya na ang Diyos ay buhay at pinagaling siya. Nakapagsalita siya at nakarinig siya. Palakpakan natin.